Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Gusto kong kastiguhin ang sarili ko. Gusto kong saktan ang sarili ko dahil nagpadala ako sa init ng katawan ko at agad akong bumigay sa haplos ni Nathan. Kaya kong kontrolin ang emosyon ko, ngunit hindi ang katawan ko. Aminado ako doon at napatunayan ko iyon kanina. Napapikit ako at napailing. Napakuyom din ako ng kamao ko. Hindi na ito mauulit pa. Ito ang kailangan kong kontrolin sa sarili ko. Huli na ang nangyari sa amin kanina. Sisiguraduhin kong hindi na iyon masusundan pa. Napabuga ako ng hangin at tumayo mula sa pagkakaupo sa tiles ng sahig. Kanina pa ako nandito at nakatulala sa kawalan, habang si Nathan naman ay kanina pang lumabas ng banyo. Binanlawan ko ang sarili ko. Kinuskus ko ng sabon ang buong parte ng katawan ko, kung saan ako hinaplos at hinalikan ni Nathan. Huli na iyong kanina, hindi ko na siya pagbibigyan pa. Dapat kong makontrol ang sarili ko. Nang makontento sa ginagawa ko, ay saka ako nagbanlaw. Literal na malinis na ako. Bagamat may bahid pa ng marka ni Nathan sa katawan ko, ay sisiguraduhin kong hindi iyon madadagdagan pa. Kinuha ko ang roba at sinuot ko iyon sa katawan ko nang matapos akong magbanlaw. Lumabas ako ng banyo. At katulad kanina ay naabutan kong nasa balkonahe si Nathan at nag-iinom. Hindi ko ito inintindi at kumuha ng damit sa bag na dala ko. Tahimik akong nagbihis kahit na ay ramdam ko mainit na titig nito sa akin. Nang matapos ay agad ako nagtungo sa pintuan. Akmang pipihitin ko ang seradora noon nang marinig ko itong magsalita. "Let's talk." Baritonong saan nito. Huminto naman ako at nilingon ito. "Wala tayong dapat na pag-usapan." Malamig na tugon ko at saka binuksan ang pintuan. Hindi ko na inintay pa ang magiging tugon niya at kaagad ako lumabas ng kwarto. Bahala siya. Ano pa ang pag-uusapan naming dalawa? Hindi porke may nangyari ulit sa amin kanina ay kakalimutan ko na ang ginawa niya. Sadyang tanga at marupok lamang ako. Dahil sa kabila ng pang-iiwan nito sa akin sa kubo, sa gitna ng kablukiran, ay bumigay pa rin ang katawan ko. Oo, at nagkamali ako sa parting iyon. Pinairal ko ang init ng aking katawan. Kaya nga, ay babawi ako sa sarili ko. Hindi pa pwedeng ganoon na lamang. Kailangan magtugma ang kinikilos at mga lumalabas na salita sa bibig ko. Kaya umpisa ngayon, ay hindi ko napapansinin pa si Nathan at kakausapin ko lamang ito kung kinakailangan. Ituturing ko na lamang itong hangin. Nararamdaman ko nga, ngunit hindi ko nakikita. Nagtungo ako sa hagdan pababa at kaagad na hinanap si Sexy. Nagugutom na ako. Kung wala lamang akong dinadalang sanggol sa aking tiyan, ay titiisin ko na lamang ang gutom. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. "Excuse me po." Ani ko na may makasalubong akong helper. Lumapit naman ito sa akin. Blanko ang mukha nitong kinausap ako. "Yes, madam." Tumikim ako. Bigla akong napaisip. Bakit ganoon sila? Na-train ba sila na dapat poker face lang ang hitsura nila? Maliban kasi sa madaldal na si Sexy, halos lahat ng helper na nakakasalubong ko ay blanko lamang ang hitsura. "Nakita niyo po ba sila na? Magpapasama lamang po sana ako sa hapag." Nahihiya pang sambit ko dito. "Hindi pa ho kasi ako kumakain." Dagdag ko pa. Pabulong na ang boses ko. Umiling naman ito. "May ginagawa po sila na madam. Pero pwede ko po kayong samahan sa dining room. Ako na po muna ang mag-aasikaso sa pagkain ninyo. Tara na po." Tila robot na saad nito at saka tumalikod sa akin. Nagpatiuna na ito patungo sa hapagkainan. Agad naman akong sumunod sa kanya. Pagkarating nga sa hapag, ay kaagad akong inasikaso ng helper. Pinagsandok niya ako ng pagkain at pumwesto ito ng tayo sa gilid ko, habang nagsimula na ako sa pagkain ko. "Ano pong pangalan niyo, ate?" Kausap ko dito.
Cinderella po, ma'am. Blanco pa rin ang itsurang saan ito sa akin. Napatango ako. Ang ganda po ng pangalan ninyo. Kumain na po ba kayo? Si Doña Bella po. Kumain na rin po ba sila? Tara, saluhan niyo po ako. Nakangiting aloko dito. Ngunit imbes sa saluhan ako ay umiling ito. Kumain na po si Doña Bella. Nagpapahinga na ito sa kwarto niya. Tugon naman ito. Blanco pa rin ang hitsura. Tumango ako. Tara, saluhan mo ako ate. Pag-aalok ko dito. Umiling ito. Pasensya na po ma'am, ngunit bawal kaming sumabay sa pagkain sa inyo. Hindi na lang ako umimik. Mukhang ayaw talaga nito magpapilit. Tahimik lamang akong kumakain kahit hindi ako sanay na may nagbabantay sa akin habang kumakain ako. Minadali ko pa iyon. At nang matapos ay tumayo na ako. At takman liligpitin ang pinagkainan ko nang unahan ako nito. Umiling ako. Ako na po ate. Umiling din naman ito. Trabaho ko po ito madam. Ako na po. Anito at inisa-isa na nga nitong iniligpit ang pinagkainan ko. Hinayaan ko na lamang din ito kahit na ang totoo niyan ay hindi ako sanay na pinagsisilbihan ako. Tumango ako dito. Maraming salamat po. Ani ko na lamang. Tahimik lamang din itong tumango at nagtungo sa kusina. Sinundan ko ito at hinarap niya naman ako. May kailangan pa po ba kayo ma'am? Magalang nasambit ito sa akin. Pwede niyo hubang ituro sa akin ang kwarto ni Sexy? Gusto ko lang siyang makausap. Tumango naman ito at saka naghugas ng kamay. Iginiya ko nito patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Hindi naman kami lumabas, ngunit nasa dulong parte na kami. Huminto kami sa tapat ng pintuan. Kinatok iyon ng kasama ko at binuksan. Idinungaw nito ang kanyang ulo sa loob. O bakit Ella? Do you need something? Dinig ko ang boses na sambit ni Sexy. Tumikim naman si Cinderella at iniawang ang malaking pintuan. Nandito si Madam Isabella. Gusto ka raw makausap. Tugon naman ito at saka lumingon sa akin. Nang makita naman ako ni Sexy, ay agad itong napatayo at sinalubong ako. Yes, madam. Do you need anything? Pasado 9:00 na ng gabi. Dapat ay nagpapahinga ka na. Sambit nito at iginiya ako papasok sa loob ng kwarto niya. Nagpaalam na rin naman si Cinderella na mauuna na, kaya nagpasalamat ako sa pagsama sa akin ito. Naupo kami sa kama ni Sexy. Hinarap ko siya. Mukhang busy ka yata. Ani ko nang mapansin ang tinutupi niyang damit. Hindi madam. I just preparing my stuff. Ito kasi yung mga dadalhin ko kapag lumawas sa tayo ng Maynila. You know, as your personal assistant, kailangan magaganda rin ang mga suot ko. Kaya pinipili ko yung mga damit na dadalhin ko. Nakangiting sambit nito. Tinaas baba pa nito ang kilay niya. Kailan ba tayo luluwas? Tanong ko naman. Hindi kasi ako nasisiyahan tungkol sa bagay na iyon. Kung ako lamang ang masusunod, ay gusto kong manatili lamang dito sa Cordova kasama ang mga magulang ko. Ngunit hindi naman pwede, lalo na at mag-asawa na kami ni Nathan. Kailangan kong sumama dito sa Maynila at nandoon ang trabaho niya. Bukod pa doon ay sira na ang pangalan ko sa bayang ito. Mabilis kumalat ang balitang disgrasyada ako. Kaya nakakalungkot man, ngunit kailangan ko magpalamig at lumayo muna sa mga taong mapanghusga. Baka po ay sa susunod na araw, narinig ko nag-uusap si Doña Bella at si Sir Nathan kanina na kailangan nyo nang lumuwas, lalo na at abalang tao ang asawa mo. Madami itong aasikasuhin sa syudad. Tugon naman ni Lana. Asawa? Hindi ko maiwasang panindigan ng balahibo dahil sa salitang iyon. Kailanman ay hindi ko naisip na magiging asawa ko si Nathan. Ni minsan ay hindi ko iyon hinangad na mangyayari. Dahil sa tingin ko ay walang sino mang babae ang gugustuhin matali sa demonyong katulad niya. Napabuntong hininga ako. Sige, ihahanda ko na rin ang mga damit na dadalhin ko. Ani ko at tipid na ngumiti sa kanya. Ay, bakit parang malungkot ka yata madam? Hindi ka ba nasisiyahan? Naluluwas ang syudad kasamang asawa mong ubod ng pogi at sarap? Malokong saad ni Sexy. Napansin yata siguro nito ang dumaang lungkot sa mga mata ko. Napabuntong hininga ako.
Kung pwede lang na magpalit tayo ng sitwasyon, sexy. Kung pwede lang talaga, handa kong ibigay sa kanya ang posisyon kong ito kasi hindi ako masaya. Hindi ko pinangarap na makasama araw-araw ang isang Nathan. Baka impyerno lamang ang maranasan ko sa piling niya. Ay madam naman, napahalakak si sexy. Akala ata nito ay nagbibiro ako sa sinasabi ko. Pabiro pa kasi ako nitong hinampa sa balikat ko. Kung pwede lang, hindi ba? Why not? Kaso sa tingin ko, hindi ako papasa sa taste ni Sir Nathan. I mean, look at you, kumpara sa akin. Sexy lang ang pangalan ko, pero hindi naman makikita sa katawan ko. Saka napakaganda mo. Masarap at pogi naman si Nathan. Kaya bagay lang kayong dalawa, ano? Natatawa pa rin saan nito. Hindi ako nagsalita. Yun lang ba ang basihan? Panlabas na kaanyuan lang ba ang basihan para magustuhan ng isang tao? Para kasi sa akin, kung magkakaroon lang ako ng pagkakataong umibig sa taong gusto kong makasama habang buhay, unang-una kong titingnan ay ang pag-uugali nito. Kung responsable ba ito, bonus na lamang ang hitsura. At hindi bali ng hindi mayaman o mapera. Ang mahalaga ay madiskarte sa buhay. Masipag at mamahalin ako at rerespetuhin ako at hindi katulad ng isang Nathan. Maganda ka, sexy. Imbes ay saad ko. Napangiti ito. Alam ko, pero hindi iyon sapat para sa katulad ni Nathan. Ano ka ba, madam? Bagay kayo, mukha kang inosente. Tapos si Sir Nathan naman, katulad ng sinasabi ni Doña Bella kanina. Mukhang demonyo. Humahagikik na wika pa nito. Nailing ako at hindi na nagkomento pa. Binago ko ang usapan namin ni Sexy hanggang sa napunta sa buhay niya ang topic namin. Napag-alaman kong first year college daw ang inabot niya at napilitang huminto ng pag-aaral dahil sa hirap sa buhay. Siya ang inaasahan ng pamilya niya sa gastusin sa kanila. At ngayon daw na 25 taon na siya ay wala talaga siyang planong mag-aral pa. Plano lamang niyang mag-ipon. Pero dahil sa kinuha daw siya ni Doña Bella bilang personal assistant ko, pag-aaralin daw siya nito sa universidad na papasukan ko rin sa Maynila. Kaya nga excited na rin ako, madam, na lumuwas. Makakapag-aral na ako, sinasahuran pa ako. Sobrang saya ko talaga at dumating ka sa buhay ni Nathan. Dahil sa'yo, makakapag-aral na ulit ako. Masayang tugon nito at nagawa pa ngang yakapin ako ng sobrang higpit. Napangiti ako. Ano ka ba? Hindi iyon dahil sa akin. Sabihin na lang natin na nagkataon lang yun. Pero deserve mo yan. Premyo iyan sa lahat ng sakripisyong nagawa mo sa pamilya mo. Ani ko naman. Hindi kami katulad ng sitwasyon ni Sexy at hindi kami pareho ng pinagdadaanan. Ngunit may parte sa kanya na nakikita ko ang sarili ko dahil katulad niya, palagi kong uunahin ang pamilya ko. At aminado ako sa sarili ko na ayaw ko talagang tumuloy sa syudad. Ngunit naisip ko na paano kapag nagpaiwan ako dito? Paano si Sexy? Paano ang pag-aaral na pinapangarap nito? Lalo na at mukhang nakasalalay iyon sa akin. Ayoko namang hadlangan iyon. Ayokong makasira ako ng pangarap ng iba. Ayokong ako ang maging dahilan upang hindi niya matupad iyon. Madami pa kaming pinag-usapan ni Sexy hanggang sa hindi namin namalaya ng oras at mag-aalas 11 na pala. Madam, alas 11 na. Oh my goodness, masama raw sa buntis ang magpuyat. Balik na po kayo sa kwarto ni Sir Nathan. Ihahatid na kita. Tila natatarantang saan nito. Tumango naman ako. Sige, mauna na ako. Huwag mo na akong ihatid. Kaya ko naman. Magpahinga ka na. Sambit ko, lalo na at napansin kong ilang beses na itong napahikab. Alam kong pagod na nga ito sa maghapong trabaho. Inabala ko pa. Sigurado ka ba, madam? Nag-aalalang saan nito sa akin. Oo, pasensya ka na ha. Napasarap ang kwentuhan natin. Maaga ka pa naman bukas. Ani ko pa. Tumayo na ako at nagtungo sa pintuan ng kwarto niya. Hinatid niya naman ako hanggang sa labas. Ano ka ba? Okay lang, madam. Ngumiti ako. Sige, mauna na ako. Umalis na ako at dumiretso sa taas, patungo sa kwarto ni Nathan. Kumatok pa ako bilang tanda ng paggalang bago sana pumasok.
Pero nang wala akong nakuhang tugon mula sa loob, ay dire-diretso na ako sa pagpasok. At katulad kanina, pag alis ko, ay ganoon pa rin ang ginagawa ni Nathan. Nasa balkonahe pa rin ito at nag-iinom. At nang makita ako, ay ngumisi ito sa akin. Ngunit hindi katulad kanina. Ngayon ay mukhang lasing na ito. "Where have you been, baby?" Nabubulol na saad nito. Pero imbes na pansinin ay hindi ko ito kinausap. Nagtungo ako sa L-shaped na sofa at doon nahiga. "Nabitin ako kanina. I want it again." Anito. Napalingon naman ako dito. Nagsalubong ang magkabila kong kilay at sinamaan ko ito ng tingin. "Kung gusto mo, humanap ka ng babaeng pwede mong parausan sa labas." Naiinis na sambit ko. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking ito. Hindi porke nagpadala ko sa init ng katawan kanina ay mangyayari ulit iyon ngayon. Hindi na. Nagkamali ako. Oo. Pero sa pagkakataong ito ay isip ko na ang paiiralin ko. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa. Nakita ko pa ang pag-iling nito. "Hey, that's cheating. I'm already married to you. Kaya wala akong karapatang maghanap ng kung sino mang babae sa labas. Isa pa, that's your duty. Obligasyon mong painitin ang kama ko gabi-gabi." Paos ang baritonong boses na saad nito. Uminom pa ito sa hawak niyang kupita. "Wala akong pakialam. Mas gugustuhin ko pang mambabae ka kaysa katawan ko ang gamitin mo. At ikaw na mismo ang nagsabi, sa papel lamang tayo mag-asawa. Kaya sige na, mambabae ka at sirain ang pangalan mo. Mas ikakatuwa ko pa iyon." Galit na saad ko. Tanga na kung iisipin ng iba. Pero seryoso ako sa sinabi ko. Mas gugustuhin ko pang ibang babae na lang ang magpainit sa kama niya. Wag lang ako. Dahil talagang kinamumuhian ko si Nathan. Sagad na sa buto ang muhing nararamdaman ko para sa kanya. Dalawa lang iyan. Magtitiis siya sa init ng nararamdaman niya o mambababae siya. Pero wala akong pakialam. Asawa ko lang siya sa papel at nakakadiri pa rin iisipin iyon. Mag-uwi pa siya ng babae, papalakpakan ko pa siya. Baka pagsilbihan ko pa silang dalawa. Hindi naman ako maapektuhan dahil doon. Pangalan naman niya ang masisira. At bukod pa doon, ay mas lalo ko lang makukuha ang simpatya ni Doña Bella kapag ginawa niya iyon. Kaya gusto ko ang sitwasyong ito kung tatawagin sa parte ko. "You don't get it, Isabella." Bigla ay sumeryoso ang boses ni Nathan. Nagdilim ang itsura nito. Halatang hindi nagustuhan ang sinabi ko. "Kahit hindi mo sabihin, kaya ko talagang gawin iyon. I have lots of women. Madami nang nakapila sa akin at madali lang ako makapili sa kanila kung sino man ang gugustuhin kong magpainit ng katawan ko gabi-gabi. But you know that I can do that?" Nag-iwas ito ng tingin at nagsindi ng yosi. Nilagay niya iyon sa labi niya at nagbuga ng apoy. Muli siyang lumingon sa akin. "Mahigit 1 buwan kitang hindi nahagkan. Lumuwas ako ng bansa. At sa tingin mo ba ay mananatili akong tapat sa'yo habang wala ka? Nasa kung tutuusin ay kontrata lamang ang meron tayo. What do you fucking think you are? Wala nga tayong relasyon, ni hindi nga kita mahal para maging tapat ako sa'yo. So while I am away, I'm trying to hook up with another woman. Pero malayo ka na at lahat-lahat, katawan at pagdaing mo pa rin ang hinahanap ko." Galit na saad nito at hinampas ang kupita ng alak sa mesa dahilan upang mabasag iyon. Napapitlag ako dahil sa gulat sa ginawa niyang iyon. Ginulo ni Nathan ang buhok niya. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at sinuntok ang railing ng balkonahe. "Ikaw, at ikaw ang hinahanap ng katawan ko. Sa tuwing nagiinit ako, ikaw lang ang gusto ko. So tell me, paano ako mambababae sa ganitong lagay kung baliw na baliw ako sa katawan mo at sa katawan mo lang mismo?" Frustrated na saad nito. Napabuga pa ito ng hangin. Dahil sa kabaluan ko ay napahamak ako na wala sa oras. Ayoko matali sa'yo, pero ano pang magagawa ko? Kasal na tayo, and to compensate this wedding, mas mabuti pang pagsawaan ko ang katawan mo kung kinakailangan ay araw-araw para masulit ko. Napailing ako sa sinabi niyang iyon. Ibang klase talagang mag-isip si Nathan. Parang nababaliw na ito. Samantala ay wala naman akong ginagawa sa kanya.
Pero imbes na matuwa sa sinabi niyang iyon, ay mas lalo pa akong nadismaya. Tigilan mo na yung nararamdaman mo, Nathan. Hindi yan maganda. Ikaw din, baka mamalayan mo na lamang, kinakausap mo na ang sarili mo dahil baliw ka na. Panunod yung saad ko. Pinipigilan ko pang matawa sa huli kong sinabi. Nakita ko naman ang pagsalubong na magkabila niyang kilay. Hindi ako mababaliw. Hindi iyon mangyayari dahil hindi ako makakapayag na hindi kita mahagkan gabi-gabi. Saad nito na tila siguradong sigurado. Napaismid naman ako. Matutulog na ako. Humihikab na sambit ko at saka tinalikuran nito. Iyong nangyari sa amin kanina, iyon na ang huli. Kahit magsama man kami sa iisang bahay, ay sisiguraduhin kong hindi niya ako mahagkan pa. Tama na ang ilang beses na naging marupok ako sa kanya. Oras na para magmatigas ako kahit na sa tingin ko ay huli na. Narinig ko pa ang malutong na mura ni Nathan, pero imbes na patulan ko pa ito ay umakto na lamang akong walang narinig. Tinakip ko pa ang magkabila kong kamay sa magkabila kong tenga para malaman niyang hindi ako interesado sa mga kalokohang pinagsasasabi niya. Isabela, dinig ko pang sambit nito. Bahala siya dyan, magdusa siya.